tayo bibili ng ating mga kailangan. Ayan, nakakamiss kasi yung mga pagkain sa probinsya. Nakakamiss na nga talaga ang ganitong pagkain, kaya halika at magugulay nga tayo ng langka. Madoadlaw na ko, kamusta na po ba kayong lahat dyan? Meron nga po pala kaming langka na galing pa nga po ng Banton. Kako kay pambansa, amin na tong alutuin at sayang nga naman kung ito lang masisira. Medyo may kamahalan pa naman ang ating binayaran, makarating nga lang ito dito sa syudad. Nako naman. Kaya naman maaga pa lang ay inasikaso na nga niya itong aming gugulayin na langka. Kako sa kanya ay hiwain na niya lahat at para naman hindi nga po masira. Yung kalahati nga nito ay amin na nga pong gugulayin at yung kalahati ay kanya na nga rin hihiwain at i-stack namin doon sa rep para naman hindi masira. At para naman sa susunod na araw, meron nga ulit tayong gulayin itong kalahati ng langka. Bali ganito nga po pala ang paghiwa namin dito sa gulay ng langka. Nako, tinatadtad namin yan pa cubes ang paghiwa nga po niyan. Minamarder na muna bago namin hiwain, charot. Maliliit nga po ang hiwa namin dito sa langka. Hindi ka guys, iba na kapag naggugulay nga po sila ng langka, malalaki ang kanilang hiwa, tapos yung kanilang gata, meron pang sabaw. Sa amin kasi kapag nagluluto kami nito sa Bantuanon, naku, maliliit nga lang ang hiwa nito, tapos tuyong-tuyo sa gata. Napakasarap i-partner nga po sa mga piniritong isda, sa mga may sabaw. Naku naman, talagang ikay matatakam pag ito iyong natikman. Naku naman. Lalo na yung pagkakaluto nito ay balot na balot sa gata. Naku, sigurado ko sa iyong ito magugustuhan at baka balik-balikan. At sigurado ko sa iyo, naku, mapapakamay ka kapag nga ito iyong natikman. Aba, daig mo pa nga nakakain sa mang inasal sa sobra nga nitong linamnam. Charot. At matapos nga marder ni pambansa itong ating agulay na langka, heto't hiniwa-hiwa naman nga ho niya ng maliliit. Bali, ganyan yung kanyang pagkakahiwa. Maliliit nga lang yung kanyang hiwa. Ganito guys. Yan, ganyan nga po kaliit ang hiwa namin dito sa langka. Mas madali nga po siyang maluto at mabalot nga po sa gata. At habang hinihiwa nga yan ni pambansa itong aming gugulay na langka, kakoy, pupunta na muna ako ng tindahan at para nga po bumili ng aming mga iba pang kailangan. Tapos meron na nga rin ho tayong dalang nyog na galing pa nga po ng Banton. Ito'y dadali natin doon sa tindahan at para ating nga pong ipakayod. O diba, hindi na tayo bibili ng nyog. Ipapakayod na nga lang ho natin ito para naman makatipid-tipid tayo sa gastos. O diba, kaya halika na at samahan mo ko. Pupunta tayo doon kinamang Istong sa may Talipapa. Tayo maglalakad lang papunta nga ho doon sa kanilang tindahan para maipakayod natin itong inyog at makabili tayo ng isda. Kasi napakasarap nga yung kapartner doon sa ating lulutuin na gulay na otan na langka. O diba? Hindi naman nga kalayuan ang Talipapa nga po ni namang Istong. Baling nilalakad nga lang ho namin ito, gawa ng malapit nga lang. At hindi mo na nga kakailanganin pang pumunta ng bayan dahil dito sa kanilang tindahan, naku, kumpleto na. Halos narito na nga lahat ng iyo nga pong pangangailangan. Pagdating ko dito, naku, napakarami na nga pong namimili para nga po sa kanilang lulutuing pananghalian. O diba? Halos narito na nga lahat sa Talipapa nga ni Mang Istong ang iyo nga pong kakailanganin para sa iyong lulutuin. At hindi mo na nga kakailanganin pang pumunta ng bayan dahil parehas lang din naman ang presyo mula dito at saka nga po doon sa bayan. Kaya dito na nga lang kami pumupunta para sa aming mga pangangailangan. Bali, namili na nga rin ako ng aking gagamitin para doon nga sa ating lulutuing gulay na otan. Sibuyas at luya ang ating kailangan. Tapos, namili na rin ako dito ng isda. Buti na nga lang at meron pang Gigi. Pinili ko yung mga regulado, mga 6 na piraso. Tapos, nagkakahalaga nga ito ng 145 pesos. O diba, isda pa nga lang yan. Tapos, ito yung ating luya at sibuyas. Kaya, pinaplastic ko na nga rin kay ate. Kako, ipapakayod ko na nga rin itong aking dalang nyog doon kay kuya. Kaya naman, binayadan ko na nga lahat, pati yung pagkayod ng nyog na nagkakahalaga nga yung ating pinamili na 215 pesos. O diba? At habang iniintay ko nga yung isda, maya-maya lang, eto, tapos na pala. At syempre, kinuha na nga rin sa akin yung nyog at parang araw makayod ni kuya. Ay salamat naman. At napakabait nga ng mga tauhan dito ni namang Istong. Ilan sandali pa, eto, okay na nga itong ating nga pong pinakayod ng nyog. Kako, dito na nga rin niya ilagay at para nga hindi mahulog. At nung matapos ko na nga lahat bilhin ang aking mga kakailanganin para doon sa ating lulutuin, ay dali-dali na nga akong umuwi ng bahay at para
para naman makapagluto tayo ng ating pong pananghalian. Meron na tayo ditong kinayod na nyug, may isda, may mantika, may sibuyas at luya na para doon sa ating lulutuin na otan. O diba? Kaya halika na't uuwi na tayo ng bahay. Pagkarating nga natin dito sa bahay ay agad na nga natin inasikaso itong ating pinamali. Dahil nga maraming labahin ito nga po si Mayan, ako na nga lang ang magluluto nitong ating pananghalian. At nahiwa na nga rin lahat ipambansa itong ating gugulayin na langka. O diba? Hihiwain na nga lang natin itong luya at sibuyas. Ito lang naman ang kanyang sangkap. Kapag laki ka nga talagang probinsya, mas hahanapin mo yung mga ganitong simpleng pagkain. Naku, nakakasawa naman talaga ang puro karne. Dumaan ang mga gatherings, mga Christmas party, Christmas, puro karne ang iyong kinakain. O diba? Nakakasawa. Kaya parang namimiss mo yung mga ganitong simpleng pagkain, yung mga gulay-gulay, o diba? At ilang araw na naman nga ang lilipas. Naku, magbabagong taon na. Puro karne na naman ang nakahanda sa ating mga lamesa. O diba? Nakakasawa na. Sa totoo lang, naku, mahina talaga ako na kumain ng mga karne-karne. Mas gusto ko pa nga yung mga may sabaw, bulanglang, inaslom na tinatawag nga sabawang tuanon, mga gulay, isda. Naku, kaya kapag nakabalik na nga kami ng isla at kumalma na nga ang karagatan, naku, palalautin ko agad itong aking pambansa at para naman makahigop kami ng sabaw ng sariwang isda na sobrang miss na miss ko na nga. Dahil sa probinsya, malapit nga lang kami sa dagat. Tapos magaling din mangis itong aking pambansa, kaya nakakatikim ako ng sariwang isda at nakakatipid pa nga kami sa mga gastusin, o diba? At nung natuyo na nga yung pangalawang gata, ay iniligay ko naman nga itong pinakakakang gata. Tapos naglagay na nga rin ako ng sili para may konting aroma. At habang niluluto nga natin itong ating gulay na langka, halika at kakain na nga muna tayo ng almusal. Naku, kapag nagluluto nga talaga ako ng otan na langka, gustong gusto ko nga talaga yung balot sa gata, tapos yung nagmamantika. Naku, napakasarap ng ilama sa kanin. Kahit tuyo lang ang kapartner, siguradong mapaparami ang iyong kain. Dumating nga itong si Makmak, itong kapitbahay nga ni Mayan. Inalok nga namin siya na itong ginulay na otan. Kanya, wala daw bang matinong pagkain? At syempre, hindi naman nga niya alam itong ating niluluto. Iba-iba tayo ng mga probinsya at iba-iba yung mga kinagisnan natin na lutong pagkain. Hindi na nga rin siya bago dito sa ginulay natin na otan. Minsan na nga rin siyang nakatikim at nung natikman niya, nakakamay pa nga. And finally, naluto na nga rin itong ating ginulay na langka. At isusunod na nga natin itong ating pinritong isda. Ito nga pong Gigi. Naku, pak na kapartner nga nitong ating gulay na langka. O, diba? Alam niyo ba guys, kapag meron kaming ginulay na otan doon sa aming probinsya sa Bantoon, naku, daig mo pa ang nakapagluto ng mamahaling pagkain yan. At kahit araw-arawin mo pa ang pagluto nga ng gulay na otan, naku, walang problema dyan dahil iyan ay tatangkilikin ng karamihan. At kahit sandukan mo pa nga yung lahat mong kapitbahay, naku, hindi nila tatanggihan yan dahil kapag merong otan, naku, solve ang pagkain mo na yan. At yan, luto na nga itong ating pagkain. O paano, halika na at samahan mo na nga kaming kumain. Sana nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. O paano, hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!